Magandang araw mga katracker, welcome na naman po sa panibagong episode. Medyo maulan po ngayong araw. Nandito po tayo sa Calipil Marketing Corporation. Dito po kami sa Mambugdos, Bacoor, Cavite. Ipapakita lang po ako sa inyong unit dito na recondition unit. Ipakita ko lang po sa inyo para magkaroon po kayo ng idea and reference sa ganitong unit. Pero bago po yan, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel at hindi pa po kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo. So ito pong unit na ito, meron na po itong client. Ipinapakita ko lang po sa inyo para makita nyo po yung output ng product namin dito po sa planta namin. Ito yung Isuzu Elf NKR na old model cabin. Ito po yung tinatawag na singkit. Ito po yung kulay niya. Ang kulay niya army green. Ayan. Isuzu Elf NKR. Ang body po pala nito ay mini dump. Ayan po. Mini dump po siya na naka high side. Naka-high side na siya. Ayan, may stripe na itim. So, ipakita lang po natin, ikutan po natin ito. Ito po yung loob ng ating unit. Ang ano po nito, bintana, manual pa. Ayan, manual yung pagbukas at pagsara ng bintana. Medyo may kalumaan na po ito. Ang model pa po nito is 1990. So, ayan, yung model niya sa Japan. Pagdating po dito sa amin, nagbabago po yung year model niya sa rehistro. Kung kailan po namin na rehistro itong unit, yun na po yung magiging year model niya. So kung na-rehistro po namin ng 2023, yun na po yung magiging year model ng truck. Upholstery naman yung mga upuan na balot na ng plastic. Sa kanyang dashboard, converted po itong dashboard natin. Ayan, converted po siya. Sa aircon po, dito sa amin, optional. Kung gusto nyong palagyan, papalagyan natin. Pero kung walang aircon, so hindi na po natin papa-airconan. Meron po itong manual transmission. Naka 5 speed po. Ayan po yung itsura. Floor matting. Ayan, meron pong floor matting na kinabit kami. Bago na rin po yung ceiling niya. Ayan, bago na yan. So ayan mga katracker, pinturado po yung loob ng ating pintuan ng cab, yung panel niya. So sa gulong naman po nito, meron po itong 5 stud, 5 holes yung rim. Ito po ay naka tubeless, Japan surplus tires pa po yung nakakabit dito, Dunlop. Meron po sukat na 225 by 80R 17.5. Brake drum na po ito, brake drum na. Suspension naman, naka lip spring suspension po sa harap. And then sa likod lip spring din pag ganitong mga dump truck unit. Kuba chassis mga katracker. Kuba po yung chassis nito. Dati po, yung original na dump box nito hanggang dito lang yung sidings niya. Pero ngayon, doble na. Yan, naka 3 cubic po ito. So yan, pinturado po yan. Tapos sa kanya chassis, sariwa yan. So nakita ko dito, sariwa naman. Pinturado po, kulay itim. 6-wheeler mga katracker na 4x2. 4x2 lang po ito. Ito po yung kanyang spare tire. Ito po yung ating battery. Motolite Champion battery. 2SM po. 24 volts po ito. Saglitan natin dito sa sa likod. Ito po yung likod niya. Ayan, naka-grill na rin yung taillight. Ayan po yung itsura. Ito po yung itsura ng loob ng dump box. Ayan. Sa kabila tayo. Ayan, medyo sinagad din lang dito. So ayan po. Yung fuel tank natin standard naman. Ang capacity po nito 4,200. Net capacity naman na 2,100. Yung mga ilaw nito or yung corner light, signal light, park light, bago na po itong kinabit namin dito. Bago na po yan. So ito po yung singkit headlight na Isuzu. Sa accessories naman, standard lang po. Sa mga ilaw, standard din. Yung clearance light po nito naka-LED na. Bali, tig-dalawa kabilaan. So ang makina po nito, silipin natin para makita nyo. Manual pa ito ang ganitong unit, manual engine, mechanical. Ito po pala yung makina niya. Ang makina pala nito 4BE1. 4-cylinder to na tinatawag na Eagle. Naka inline injection pump.
Pagdating naman po, pag nirecon yung unit dito sa amin, lahat naman po namin chinecheck lahat ng system. Pagdating sa makina, transmission, differential, ayan po, chinecheck po namin yan. Chine-change oil na rin namin yung makina, chine-tune up. Sa transmission naman, yung clutch lining, tinitingnan namin kung may papalitan na tulad ng clutch disc, pinapalitan na namin. Test drive rin namin para malaman namin kung nasa roadworthy standard yung unit. Ito po yung ating ilalim ng cab. Washing pa to kapag kukunin na ng client. Dito naman, kapag kumuha kayo ng unit dito, itong unit namin dito na mga Japan surplus na truck, ay ito po ay CBU unit or completely build up na dumating dito sa Pilipinas galing Japan. Ayan po, hindi po ito yung chop-chop or yung CKD. So ito po talaga ay CBU unit, kaya makakasigurado kayo na yung unit ay nasa original build sa Japan. So yun, pinapalitan lang namin yung mga may sira, nire-repair namin yung body, nire-recondition namin. Tapos kapag bibili kayo dito, kayo yung magiging first owner. Hindi pa po ito nagamit dito sa Pilipinas. Ayan ang mga unit namin dito, hindi pa nagagamit sa Pilipinas, hindi pa tumatakbo sa kalsada. Pagdating po sa pintura, kung kukuha man kayo dito, pwede po kayong makapamili ng kung anong gusto nyong kulay ng pintura. Ayan po. So ayan, pinakita ko lang sa inyo. Ito talaga ay lumang-luma na truck, pero marami pa rin nagkaka-interest sa ganitong unit kasi nga madali ayusin. Alam ng mga mekaniko yung mga parts nito, madali lang makahanap sa auto supply. Kahit sa probinsya ka pa, makakabili ka talaga. Tsaka talagang trusted na ng mga Pilipino ang Isuzu. Ayan po. So trusted na kasi common dito sa atin yan, at talagang yan yung pinipili talaga ng mga Pinoy. So yan mga katracker, binigyan ko lang kayo ng idea. Ayan, talagang functional pa tong cab tilting na to. Isa pa pala mga katracker, mga unit na available namin dito na i-offer kung sakaling pumunta kayo dito or mag-inquire kayo. Ang mga unit namin dito hindi pa nare-recondition. Bali na convert lang to left-hand drive, pero yung body, yung itsura ng cabin, wala pa pong ginagalaw. Talagang originally Japan pa. Mas maganda po yun kasi makikita nyo yung original na itsura ng truck. And then, ayan, makikita nyo kung sariwa talaga or hindi na. So, saka lang namin nire-recondition yan kapag napili na ng client. Depende rin sa gusto ng client yung pagkakayari or pagkakabuo. Maraming salamat sa panonood. Shoutout pala sa ating mga viewers dyan. Shoutout po pala natin si Sir Denmark Asuncion Gliato, KJ Bonyag, Rocky Jovic Agting. Shoutout po sa inyo. At ayan, binabati ko rin yung mga nasa ibang bansa, mga OFW. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating YouTube channel. Kung nagustuhan nyo, paki-like, share, and kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload pa natin. And then, pakipalo na rin po ng ating FB page. Meron po tayong FB page, Tracker Moto. So, kung gusto nyo pong mag-inquire, punta lang po kayo doon. Mag-message lang po kayo. So, yan mga katracker. Maraming salamat sa panonood. God bless. Bye-bye.